They were even offering to donate a certain amount to charitable institution na pipiliin namin. Pero it's not enough. Sabi ko, ako tao lang ako, kaya ko magpatawad. Diyos nga marunong magpatawad. Pero hindi pwedeng hindi nila pagbabayaran yung ginawa nila. Kasi pag makita mo talaga yung anak ko, nanginginig, basta, really devastated talaga. So makasakit para sa isang ama. Emosyonal na inilahad ni Nino Mulak ang saloobin niya tungkol sa panggagahasa na naranasan umano ng kanyang anak na si Sandro Mulak mula sa kamay ng mga inirereklamong GMA executives na sina Richard Cruz at Jojo Nones. Sa wakas ay ipinasubpoena na rin sila ng NBI at Senado para sa investigasyon ng kaso. Nagpasa na rin ng mga kopya ng CCTV sa NBI ang tatlong hotel kung saan nakita ang aktor na si Sandro Mulak bago at pagkatapos nangyari ang panghahalay. Inaasahan naman na magbibigay ng salaysay ang dalawang independent contractor ng GMA Network kaugnay ng reklamong sexual harassment na isinampa ni Sandro Mulak. Gusto ko sana bilang chairman ng committee ng mass media dahil talagang mahal na mahal po namin si Mother Lily dahil lalo na po kami ng aking idol, napakalaki po ng itunulong sa amin ni Mother Lily sa aming mga karir. Kaya pasensyahan niyo po kung nalate ako ng konti, nagtalo pa sa suot kasi napakahalaga po nung pakikiramay namin kay Mother Lily. Inshallah, umpisahan na po natin, unahin ko muna po kilalanin ang amin pong idolo, Senator Bong Revilla, sa kanya pong paunang salita. Thank you, Mr. Chair. Senator Robin Padilla. Mr. Chair, maraming salamat sa maagap na aksyon sa pagpapatawag ng hearing na ito. Noon pa man, matibay na ang ating paninindigan sa pagsusulong ng kapakanan ng ating mga manggagawa laban sa lahat ng klase ng pang-aabuso. Walang puwang sa isang sibilisadong lipunan ang kahit anong mukha ng pang-aabuso, pisikal, sexual, emosyonal, psychological man. Kamakailan ay naglabasan sa mga balita patungkol sa naganap na pang-aabuso sa isa sa mga miyembro ng industriyang malapit sa aming puso ni Senator Robin. Sa mundo ng pelikula at telebisyon, kung saan ang paglalahad ng katotohanan ay katumbas at kasing bigat ng ibang aspeto ng katotohanang maaaring maikubli. Napakahalaga ng pagdinig na ito upang siyasatin ang mga mekanismong ipinapatupad ng mga mass media networks and practitioners para siguruhin na the truth and nothing but the truth is revealed at mabigyan ng katarungan ang mga biktima. The impact of mass media in our society cannot be overemphasized. Nasa kamay nila kung lalaganap ang apoy ng katotohanan o maapula at mababaon sa limot. Kung kaya't kasama tayo ni Senator Robin sa hangaring maipaalala na ang papel na ito ay may kaakibat na obligasyon na hindi maging kasangkapan ng pang-aabuso, bagkus ay katuwang ng pamahalaan upang mas madaling makamit ng mga biktima ang inaasam na hustisya. But the issue of abuse and sexual harassment is not exclusive to show business. It is a shared plight across workplaces, whatever industry, wherever in the world. Ayon sa isang pag-aaral, nasa 22%
ng mga kababaihan at 18% naman ng kalalakihan ang nakakaranas nito sa trabaho. Isa sa bawat 5 empleyadong Pilipino ang nahulog sa bitag ng kamunduhan na mga mapagsamantala. At nasa 60% naman ng mga biktima ang nasabi na nasa 3 o higit pang beses nila itong naranasan. Sa kabila nito, nasa 47% sa mga kababaihang biktima at 60% sa kalalakihan. Ang higit na nire-report ang insidente ng pang-aabuso, no? Sa nakakaharap naman ng lakas ng loob na lumantad sa kanilang pamilya at kaibigan, napakaliit na porsyento lamang ang dumidiretso sa kapulisan at otoridad. Maliit na porsyento lang. At ang tanong, ilan nga ba sa mga ito ang nakakakamit ng hustisya? Sa mga ganitong pagkakataon, biktima ang nahihiyang lumantad at magsumbong sa takot na mahusgahan, sa pangangambang masira ang reputasyon. Sexual harassment is a cruel punishment because it's the victim that is shamed and forced to run away and hide. Sa kahit anong paraan man ito, maipilit ibaon sa limot ng mga biktima at ipagsawalang bahala ng mga may sala, ito ay mananatiling mapait na katotohanan kung hindi tayo kikilos upang wakasan ito. We must adopt a zero-tolerance approach on abuse and sexual harassment. Kailangang strikto ang implementasyon sa parusa para kahit paano ay maibsan ang hapde ng sugat ng pinsalang natamo nila. While the damage has been done and whatever has been taken away from them can no longer be repaired nor restored, let's give them the security that justice in its fullest sense may at least be approximated. If there is a certainty in punishment, there will be certainty in justice. And in the long run, we hope it will produce a certainty in the feeling of safety. May mga sugat mang di agarang maghihilom, may mga paraan pa rin upang maging daan tayo para humupa ang kirot na dulot nito. Bago po ako magtapos, for full disclosure, and in fact, ipinaalam ko rin po sa pamilya, kay Nino. Si Nino po ay walang inililihim sa akin. At personal siyang lumapit tungkol dito and shared with me in confidence yung kanilang pinagdadaanan. Despite my shock and horror, being a father myself, I could not break that trust and confidence. Alang-alang sa kanilang anak at sa kanilang pinagdadaanan, nirerespeto po natin ang kanilang mga desisyon. With the help of my lawyer daughter, who laid out for them the legal courses of action they could take, alam natin kung gaano kaselan ang sitwasyon. Napaka-sensitibo po ng mga naganap, kaya naintindihan natin kung kailangan nilang iproseso ang mga bagay at ang mga nararamdaman nila. At nung sinabi po nila sa akin na gusto nilang lumapit sa pamunuan ng GMA, ginawan ko po yan ng paraan upang makausap nila in confidence na siya namang mismong request nila. Isa na alang-alang po natin ang hiling at kapakanan ng apektado. Mr. Chair, sa lahat ng nangyari at sa magiging talakayan natin sa umagang ito, lagi nating tatandaan
na ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng mga apektado. At sa mas malaking aspeto, na wala nang magiging biktima muli at hindi na ito mauulit muli. And today, Mr. Chair, we are not the court. We are not here to pass judgment. Kung sino man ang nagkasala, marapat lamang na magkaroon sila ng tapang na humarap sa ngipin ng batas na kanilang nilabag. At tayo naman na naririto upang mas mapatalim ang pangil ng batas at siguruhing mapapanagot ang mga akusado kahit sino pa man sila. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Ramon Bong Revilla Jr. Idol. Maraming napakaganda po ng inyong paunang salita. At kinikilala din po natin ng isa ko pang idol, Senator Jinggoy Estrada. Senator, baka meron po kayong gustong sabihin? Mr. Chair, I would like to waive my opening remarks and proceed with the hearing proper, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Jinggoy Estrada. Akin pong idinideklara na meron na pong kaming quorum. Nandito po, nakita niyo po ang tatlong sikat. Wala pa yung isa. Wala pa si Senator Lito Lapid. Ma'am Mahinay, pakibanggit po ang ating mga guest. Magandang umaga po sa ating lahat. Mr. Chair, we have invited the following resource persons from the National Bureau of Investigation, or NBI. We have Attorney Marie Catherine Nolasco Aliascas, Chief of the Public Corruption Division. Together with her, our senior agents, Zuleika Marie S. Conales and Mr. Nicanor Nonato Suarez. From the Department of Labor and Employment, we have Senior Labor and Employment Officer, Ms. Mafel Sanchez. From the Philippine National Police, we have Police Captain Nino Padernal, Legal Officer, Directorate for Investigation and Detective Management. Representing Mr. Sandro Mulak, we have Mr. Nino Mulak. Together with him are Ms. Andrea May Mulak and Attorney Zarina Quintanilla Raz, their legal counsel. From the Actors Guild of the Philippines, we have invited Mr. Hero Bautista. From the GMA Network Incorporated, we have with us Attorney Ana Teresa Gozon Valdez, Senior Vice President, Programming, Talent Management, and Legal Human Resources Development of Worldwide Group. Together with her are Attorney Angelo Jocno and Attorney Fidel Asuncion and Ms. Helen Rose Sese. From the ABS-CBN Broadcasting Corporation, we have the Head of the Human Resources Division, Ms. Nilda Bayani, and Head of the Legal Services, Attorney Maria Cherry Cruz. From Intercontinental Broadcasting Corporation, or IBC 13, we have the President and CEO, Mr. Jose C. Policarpio Jr. And with him is Attorney Edmond Ruaro. From TV5 Network, we have HR Senior Business Partner, Mr. Ray Reyes. From Sparkle GMA Artist Center, we have Ms. Jennifer B. Donato, Assistant Vice President, Talent, Recruitment, and Development. From Viva Artist Agency, we have Attorney Catriona Maniego, its legal counsel. Mr. Chair, we have also invited PIDEA, and they will join us via phone patch if needed later. And we have also sent invitation to Mr. Richard Cruz and Mr. Jojo Nones, and they have already sent their letter of regret to the committee. That's all. Okay, maraming salamat, aming Comsec, Miss Mahinay. Opo, bago po ako magbigay ng paniwalang salita, mas ibibigay ko muna po itong aking oras sa aking dalawang idolo sapagkat meron po silang hearing pa ng Commission on Appointments. Bigay ko muna po unang-una sa amin pong Senate Pro Tempore, Senator Jinggoy Estrada. Salamat, Mr. Chair. I just read the letter coming from Mr. Richard Cruz and Mr. Jojo Nones. And I believe that the statements that has been stated here in this letter are unacceptable.
Since I believe that, sabi niya dito, please be informed that we are not employees or part of the management of GMA or Sparkle Artist Management Agency, which are the right persons to discuss on the policy of the television network and or artist management agency in relation to complaints for abuse and harassment filed before them. Most importantly, we're currently respondents in the criminal case filed by Sandro Mulak for alleged sexual harassment or sexual abuse. At the onset, we deny all the accusations against us. We hope this honorable committee will respect our decision not to attend in this hearing. I just would like to give a piece of advice to these two gentlemen. Alam niyo, pagka inimbita kayo sa Senado, huwag niyo i-preempt yung aming mga tanong. Okay? So, Mr. Chair, I think this letter is totally unacceptable, and I move that we subpoena them at testificandum on the next hearing. Meron po tayong motion na mag-issue po ng subpoena. Meron po bang tumututol? I second the motion of Senator Jinggoy. Ito po, ibig sabihin, ang motion po ay approve. Mag-i-issue po ng subpoena ang komite. Meron po kayong gustong idagdag? Who else were invited and did not attend? Sir, the committee also invited, hold on. Star Magic, but its president, Mr. Laurenti Jogi, also sent us a letter of regret because I think he's out of the country. We also sent an invitation to Cornerstone Entertainment. That's all, sir. Cornerstone acknowledged the invitation, but they have not gotten back to us. So there was no... What about Mr. Sandro Mulak? We also sent a letter of invitation to Mr. Sandro Mulak, and it was his father, Mr. Nino Mulak, who reached out to us. But he's not the party involved. Sorry, sir? He's not the party involved. It was his son who is involved. Same motion, Mr. Chair. Good morning, Honorable Committee. I am Attorney Sharina Quintanilla Raz. I am representing Sandro Mulak. We actually have a letter of regret explaining his absence for today. It is known naman na Sandro has just undergone something that has inflicted emotional and psychological trauma. So he is not in the mental and emotional state to be attending a hearing now. And actually, the NBI is currently conducting psychological and emotional assessment on him. So it's not really advisable for him to be present right now. But the father is here. So Do you have a medical certificate to prove it? Do you have a medical certificate to prove it? The NBI, Justify his absence. The NBI is also here. Your No, I'm Honor. asking you if you have a medical certificate coming from a doctor. Right now, Honorable Senator, we don't have. So how can you determine that he is not physically or mentally fit to attend this hearing? That is something, Your Honor, that was the recommendation of the psychologists of the Yes, NBI. this committee needs the medical certificate for him to be excused. I would defer to the NBI on that, Your Or Honor. else, if you do not have any medical certificate to prove that he is unfit to attend this hearing, fair is fair. We will also have to subpoena him. Your Honor, I hope you also understand, Your Honor, what he just went through. And Yes, I understand. That's why I'm asking for a medical certificate coming from a qualified physician. I would defer to the NBI on that, Your Honor, because they're the ones conducting the psychological NBI and are emotional not assessment. doctors. They have a psychiatrist. Give it to me. Attorney Marie Catherine Nolasco Villegas, pwede pong ayos lang po yung mga pangalan. Hindi ko po masyado makita. Baka hindi ko po kayo makilala ng tama. Paumanhin po. Diba? Ay, sorry po. Sorry.
Illescas po. Illesca. Illescas po. Sige, ma'am. Illescas, yes. Good morning po, Your Honor. Noon pong nagpunta si Mr. Sandro Mulak sa aming opisina, minabuti po namin na magkaroon siya ng psychological examination para malaman kung fit makapagbigay ng statement sa aming tanggapan. Base naman po sa naging findings ng aming Behavioral Science Division, although fit siya, mentally fit siya para magbigay sa amin ng statement, he was advised na rekomenda po ng aming tanggapan ng aming Behavioral Science Division na from him to cease from using his social media accounts and limit his public exposure as it may exacerbate his symptoms po. So, nililimit po yung kanyang pagsalita sa publiko po. Advice po ng aming Behavioral Science Division. Yun po yung sa Behavioral Science Division po namin. Yun po yung nag-analyze ng kanyang But he was mentally fit when he gave sworn statements. Opo. Fit naman Am I daw po correct? siya para magbigay ng statement sa amin, sir. Yeah. Do you think he's physically fit or mentally fit to attend this hearing? Right now? Right now po, pwede hong magkaroon ng implication sa kanya kasi every time na nire-relate po ang mga ganyang sitwasyon ay nagkakaroon ng epekto po dun sa tao po. So, What about as a much week as from possible, nililimit po yung kanyang exposure sa mga ganitong mga paglalahad ng mga nangyari po. Next week, pwede na siya? Actually po, we have to refer po to dun sa aming BSD kasi he's still undergoing po ng mental evaluation. Patuloy pa rin pong meron siyang mental evaluation na ginagawa. Okay, I withdraw my motion to issue a subpoena ad testificandum against Mr. Sandro Mulak. Meron po tayong pag-withdraw, so wala na po yun. Maging kalmado na po kayo at pati si pare kong ninyo. Namumutla ka na tol, gusto mong tubig. Pare ko, kasama mo ang alam mo namang artista din kami. At medyo gusto ko, pare okay ka ba na umattend ngayon? Gusto mong pa blood pressure o hindi, sa edad natin pare, talagang kailangan na natin ginagawa yun. Okay ka pare? Okay. So, pag nakita po natin yung figures na yan, so palagay niyo po ba sa ganyang kalaking figures, nabibigyan natin ng hustisya ang nagko-complain? Ma'am Dole. Sorry po tanong lang. Para mas maganda ma'am, mas maganda yung usapan natin kasi kanina po ang linaw ng sinasabi ni Senator Joel na International Labor Organization, galing na po sa ILO. Okay, niratify po ng Senado ito. Tayo po ay sumasang-ayon sa international law. Opo, na tayo ay ayaw natin ng ganitong karahasan at ayaw natin ng sexual harassment sa work area. Okay? So, napakalinaw po nun, at yan na po yung figures, tingnan nyo po. My goodness gracious. Hindi po yan biro. Opo. Ganun pala ang proseso natin. Pagka sexual harassment, ma'am, siguro naman sasang-ayon kayo sa akin lahat. Hindi naman lahat dyan gusto magreklamo kagad. Medyo nag-iisip ka muna. Hindi yan isang bagay na ipagmamalaki mo. So, ang sinasabi ng batas, kailangan nakapaloob ka sa 10 araw. Ilan pong araw? Ilang oras? PNP, NBI, ilang oras po? Ilang araw po bago kayo umaksyon na pwede? Depende po sa crime na na-commit. May 12 hours po. 18 hours. Sexual harassment po. Ayan po, rape. Ganyan. Ano po? Yung rape po is Ang reklamo, 36 rape. hours Hindi pa naman po napatunayan, pero ang reklamo, rape. Ilang oras? 36 hours po. 36 hours. Ito yung, yung... Yung pong tanong natin, Ma'am Dole, 36 hours daw. Sa palagay niyo po ba, sapat ang oras na yon para sa isang taong nalabag ang kanyang karapatan sa usapin ng sexual?
na merong mental health, magkakaroon ng mental health effect sa kanya. Sapat po ba yung 36 hours sa palagay po ninyo? Ano lang po yan, ha? Ano lang po nyo? Kasi, syempre, iba yung normal krimen sa merong kang hindi ho yan madaling ikwento. Yung bagay na yan. Opo. Ano lang po ito? Hindi po nyo ito official statement. Ano lang po ito? Personal po ninyo. Sa palagay po ninyo, sapat ba yung 36 hours? Para makalinang po. Moving forward po tayo lagi. Para makapaglinang tayo ng batas, maamendahan natin kung ano yung gusto nating amendahan na maglagay tayo pagdating dito sa usapin ng ganito na may kinalaman sa rape o sexual harassment na alam natin na hindi naman ito pinagmamalaki. Hindi ito isang bagay na gusto mong ipagmalaki ito. Gusto mo ito itago. So, sapat ba yung 36 hours para umaksyon ang ating law enforcement at sabihin sa harapan ng senador na hindi namin magagawa dahil kailangan kaming sumunod sa sinasabi ng batas? Ito po ba sa palagay nyo, okay po ba ito? Inyong personal na pagbibigay ng proteksyon sa ating mga manggagawa? Mr. Senator, this is not an official statement from DOLE. This is just an opinion, my personal opinion po. Yung 36 hours po ay kaya na pong aksyonan Mr. Senator, with regard to the numbers flashed on the screen, that is not a data po on sexual harassment. That is a data on 5-year inspection data po showing the compliance rate of establishments with CODI. With CODI po. CODI, Committee on Decorum and Investigation. Ganyan na nga kadami. Ano po ito, sir? Compliance rate. Opo, compliance rate ng mga nag-imbestiga, sabi mo. Hindi po. Ng establishment po na nagko-comply. Kung meron silang CODI. Opo, ilan ang nagreklamo? May sinabi kanina si Joel Ilan? Asan yung data na yun? So halos lahat nagko-comply na. ABS, Yes, GMA, maraming salamat, di ba? Yung mga ibang establishment nagko-comply. Ilan yung reklamo? Kanina, merong figures kanina 1,000 plus ba? 1,000 plus ang figures ni Senator Joel. Di pwede magkamali yun, dahil tito mo may mamang yun. Talagang, yun, ma'am, partner nyo na yun sa labor Pero sabi nyo, sapat na yung 36 hours, kakasabi lang nyo ngayon, di ba? Pero ngayon, humihingi ang nagko-complain, sila nagsasabi na mismong galing sa kanila, dapat ang una natin dito, siyempre, ang sinasabi ng nagko-complain, kayo mismo, sinabi mismo ng NBI na hindi pa handa. Pwede po pakiulit po yung sinabi po ninyo kanina, nung tinatanong po ni Senator Jinggoy, ba't hindi natin isusubpina si Ginoong Sandro Mulak? Ang kanina po, malinaw po yung posisyon ninyo. Si Mr. Sandro Mulak po ay still undergoing psychiatric evaluation po. Opo. And psychological. So, hindi po siya maaaring makadulog dahil advice po na ilimit ang kanyang pagsasalita tungkol sa mga pangyayari po. Ayan. Opo, ma'am, yun yung sinasabi ko. Di ba? So, paano yun? Ibig nyo sabihin na hanggang ganito ang sitwasyon natin dahil sinasabi ng batas na hindi, pag lumagpas sa 36 hours, okay na lang. Magpaikot-ikot lang tong mga inireklamo natin. Hindi nyo po ba ako o i-advise ang komite na sabihin sa amin na pagdating sa ganitong kaso, baka po pwedeng bigyan natin ng time yung mga nagrereklamo. Na wag naman nating masyadong i-apply yung sinasabi ninyong 36 hours na yan. Parang yung mga tao naman na gustong mag-complain. Para naman yung mga taong inaakuso, wag natin sabihin akusa, hindi pa nga inireklamo, hindi makapunta kung san-san. Makatakbo, makapunta doon. Alam nyo, importante yung tao na ating inireklamo, nasa
nasa harap natin, mga mahal kong kapatid, mga mahal kong nasa law enforcement. Kayo po ang magsabi sa amin para po kami makalinang ng batas. Nasabihin niyo po sa amin na pagdating sa ganitong kaso, baka pwede kaming mag-amenda ng batas na pahabain at kayo naman, hindi na 36 hours na pwedeng umabot ng 10 days. 10 days ba, Senyor Mulak? 10 days po bago nyo naisipan na magreklamo. Ayun po, oh. Yes po. Opo. Baka po pwedeng gumawa tayo ng gano'n. Hindi naman. Kasi alam nyo, sa ngayon po, masyadong pinalalakas ang mental health. Isa po itong realidad. Yun nga pong walang ganitong pangyayari, nagkakaroon ng problema sa mental health. Eh. Lalo pa yung mga ganitong mga ganitong ganap. So sana po, meron pa pala ibang channel dito. Sorry po. Boss, wala na po kayong ano dito. Okay na po, maraming salamat po. Meron po ba kayong gustong sabihin? Meron po ba, sa inyo po bang IBC TV 13, meron po bang kaso ng sexual harassment o drug abuse? Mr. Chairman, I'm a keen observer of what you said. Opo. Ang masasabi ko lang very simple. Yung nangyari ho, Mr. Mulak, dapat to observe ang cybercrime law. Hindi ho dapat ho yung SOCMED, nilabas ho kagad eh. Dapat ho, they should be reminded that there is such a thing as cybercrime law. Pangalawa ho, dapat ho siguro ang mga talent scout, talent agencies, they have been incorporated. Ang talent scout po dapat ho siguro professionalized. Pag-register ho sila para makita ho talaga ang tunay na pagkatao. Pangalawa ho, they can register, and it's the Film Academy of the Philippines, which is semi-government, can handle it, or perhaps the MTRCB. That way you can cleanse the ranks. Pag hindi yun yung nilis ang ranks, so every Tom, Dick, and Harry na may mga sexual preferences, pwede yung sabihin, talent scout ako, pwede kitang gawing artista. So if they are professionals, they went through the rigors of classification and everything, so these things could be avoided. Isa pa kong target, movie industry, provides big income to the government. And they deserve to be respected. You know, how could this be respected if a known personality with a simple complaint will just be subjected sa sinasabi nyo nga, marami tayong problema, the bourses or the stock exchanges are collapsing, tapos mas malaki pa yung balita ng Mulak case. Medyo nakakahiya ho eh. Ang priorities ho natin is yung chismis, hindi ho yung concern ng bayan. Isa pa ho, dapat to yung mga ganong klase, criminalize natin yung mga talent ng mga gumagawa ng mali. Hindi ho pwedeng nangyari ito, nagsumbong, pintawad na kita. No, cannot be. You have to answer for the crimes you have committed. That's my observation. Now, for Channel 13, sir, we do have a grievance committee under the Human Relations Department, and we're compliant. So, yun lang masasabi namin na yun lang, nakakaawa ho kasi pagka na-subject na sa SOCMED, malaking damage siya. It's hard to repair the damage that has been done. Yun nung bata, traumatic na, nagkaroon ng psychological effect. Hindi maganda yun. They are the future of our country, future of this nation. Yun lang po, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Noted po lahat ng inyong sinabi, Sir Jose Jimpol C. Policarpio Jr., Presidente po at CEO ng Intercontinental Broadcasting Corporation. Sir, maraming salamat po. Taken po. Opo. My pleasure, sir. Opo. Ma'am, Attorney Catriona Maniego ng Viva Films. Ma'am, wala naman po kayong kasong mga ganyan, sa Viva? Good afternoon, Mr. Chair. We just like to state that we, as a talent management agency, we condone any and all acts of harassment. And on our part, as managers, it is our position that if any of our artists find themselves in such a situation, we will do everything in our power to assist and protect our artists in the protection of their rights and their dignity. So, ma'am, wala kayong
ganyang kaso po, na meron din po ba kayong yung mga inuutos po ng DOLE, kumpleto din po ang BIBA? Meron din po kayong ganon? Yes, Mr. Chair, we have company policies. Compliant po kayo doon sa... Yes, Mr. Chair. Our HR division has company policies pertaining to sexual harassment and as well as addressing mental health ailments that arise from such situations, Your Honor. Opo. Maraming salamat po, ma'am. Excuse na rin po kayo. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Opo. Actors Guild. Mr. Carlo Maceda. Sir Carlo, ano dito ng posisyon ng Actors Guild? Ano palagay mo? Unang-una, Mr. Chair, we agree with your sentiments. No, we have to revisit the contextual groundwork and how we can see this risk analysis framework. We have to identify the risk. Tapos we have to follow the SDGs, good life goals. We should have protection. The problem is we don't have direct lines. We don't have police powers. No, although I'm heading the grievance committee with the Actors Guild, we are limited. And of course, mga artista nahiya rin lumapit sa amin. But if we can follow this, we can be a highly responsible organization. We are HROs. This is the cream of the crop in front of me. But the problem is, walang communication. We lack communication. That's a problem in HROs. And we have to follow resiliency. Kasi hindi naman pwedeng paulit-ulit na lang. 14 years na yung kaso huli. Kaya tama po yung suggestion ni Senator Robin Padilla na we have to revisit the contextual groundwork. Is 36 ilang days? Okay na ba yun? Pakisagot po. NBI, tsaka... We have to follow the good life goals. Sorry, Sir Carlo. Pakisagot po. 36 hours po ba? O ilan po oras po ba talaga ang nasa batas? Sa inyo pong dalawa, ma'am and sir. Alam na po natin, alam po ng taong bayan kung ilang talaga. Your Honor, Bago po kayo sumagot, kilalanin ko lang po ang ating mahal na senador, Senator Bongo. Ang kanya pong bisyo ay magserbisyo. Sir Bongo, meron po kayong opening statement? Opo. Ma'am? Ma'am Attorney Marie Catherine? Opo. yes, Your Honor. Sa pagkakaintindi ko po ang sinasabi kanina ng ating kapatid sa PNP, yung 36 hours po is in relation to the arrest and delivery to the authorities po. Yung pagka-aresto po, meron 36 hours. Actually, iba-iba po yan, oras na yan eh. It would depend on kung ano yung penalty dun po sa crime committed. Meron po tayo dyan na 12 hours, 18, and 36 hours. Wag po tayong lumayo. Doon lang po sa sexual harassment, rape. Yung pong idinulog, ano po ba ang idinulog sa inyong... Sa amin ano po ba ang idinulog sa inyong reklamo? Sorry po, reklamo. Sexual abuse po, pero yung sa kasong yon ay hindi po yun aresto, so wala tayong pinag-uusapan po na ilang oras bago i-deliver to the authorities. So ito po ay magiging direct file na pagkatapos namin maimbestigahan po, doon pa lang po kami mag-file sa prosecutor's office at kapag dinulog na po ito sa prosecutor's office, matapos po nila magdesisyon, doon po lamang ito ifa-file sa korte. Ma'am, naintindihan po namin yung proseso. Ang pinag-uusapan po natin kasi yung tagal. Di ba po, yung 10 days bago nagreklamo sa inyo. So, ibig nyo pong sabihin, kapag lumagpas na ng 10 days na nagreklamo sa inyo, ang magiging action nyo po, ng law enforcement ay hindi na ito parang prioridad, ganun po ba? Hindi na natin pupuntahan yung inireklamo at dadalhin dito sa ating himpilan at tatanungin, hindi na po. Tapos na po doon, kumbaga, pag 10 araw, wala nang ganun. Antayin na lang natin yung piskal, ganun po? Hindi po. Hindi siya prioridad. Yun nga lang po ay hindi na po pwede arestuhin dahil ang pag-aresto ho ng without a warrant ay limited lang po sa 3 instances. Hindi tayo nagkakaintindihan po ulit. Hindi na po aresto. Imbita. Di ba? Magkaiba naman yung aresto sa imbita. Di ba? Yung lumagpas na po yung 10 araw. Hindi po ba? Ito po, pinag-uusapan po natin para makalinang po tayo ng
batas. Opo, naintindihan ko po yung proseso na sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko naman po, paano pagka katulad po ng nangyari kay Sir Nino Mulak na sinasabi nyo, lumagpas na yung 10 araw. Di ba po? Lumagpas na. Ang sinasabi po natin, ang sinasabi ninyo, pag lumagpas na yung 10 araw, kailangan na nating daanin sa Sa regular filing. regular filing. So, hindi na natin yung tao, bago siya makapunta sa inyo, kailangan dumaan sa Sa proseso po. Oh, Kailangan po, isusupina po namin siya. Opo. Opo. Opo, yun po. Ang tinatanong natin, paano mapapabilis? Paano mapapabilis? Paano tayo makakagawa ng batas para bumilis? Okay, kasi ang sinasabi ninyo, ilang araw po yun, para malinaw. Ilang araw po ang aantayin natin bago yan ma-serve? Depende po yun sa case-to-case basis po yan. Sa Abogado na siya. Opo. Kukuha na siya ng abogado, di ba po? Yung inireklamo natin, kukuha na ng abogado, hahaba na. Di ba? Opo. Tama po. Siyempre po, kasama po sa karapatan ng akusado na kumuha siya ng abogado kasi po meron tayong batas po na pinuprotektahan nga po yung mga... O, di ba nasa Miranda, ano pa yan? Nabibigyan mo nga ng abogado. Opo. Di ba, ma'am? Tinatanong po namin kayo, paano natin mapapabilis? Ano po ang dapat namin gawin dito? Baka pwede nyo po kaming suggestion kasi hindi naman po kami nandyan sa field ninyo. Kami po ay senador. Turuan nyo po kami kung ano ang gagawin namin para yung mga ganitong kaso na sinasabi ng International Labor Organization na harapin natin ang karahasan at sexual abuse. Ito po, ma'am, sa inyo po manggagaling ito. Dahil sa record, sa data, sinasabi na napakarami na nito. Hindi po ba ito special case? Yun lang po ba? Yun lang, sa palagay nyo po ba? Itong mga ganito, kailangan tayo, naalala nyo po ba, nagkaroon pa tayo ng special court sa family ko na, mga drug, di ba po? Meron tayong mga drug court, yung mga ganyan. Kailangan po ba tayo magkaroon ng ganito? Bilang ito po ba, nangyayari naman, hindi lang sa pelikula. Kung di nangyayari sa iba't ibang lugar, kailangan po ba tayo magkaroon ng ganitong klase ng sexual assault, sexual abuse o rape court? Ano po ba? Hindi po ba ito immediate sa inyo, sa law enforcement? Hindi po ba ito urgent? Hindi po ba ito nagiging nakakasanayan na ng ating mga Pilipino ang ganitong klaseng ano ba? Pwede bang makaano diyan, mga ganon? Sa kasalukuyan po, meron naman po tayo ng family courts kung saan lahat ng ganitong klase ng kaso ay dinudulog pagdating po sa rape. Meron po tayong existing na ng family courts. Kaya lang mo, pagdating po talaga sa investigasyon, it's a case-to-case basis na nakasalalay po ito sa availability lahat ng ating ebidensya at sa pagkakaalam ko naman po, ang PNP at ang NBI ay mababilis naman pong umaakto sa mga ganito. Kaya lang nga, lahat nakadepende yan sa availability of witnesses, evidence, at ang... Okay po, ma'am. Magmula po nung nagreklamo, ilang araw na po yun? Magmula nung nagdala po ng reklamo sa inyo si Sir Nino Mulak, ilang araw na po? 6 days po. 6 days. So po yung 6 days po, nasa na po kayo ngayon? Sorry, sandali lang, sir. Nasa na po kayo ngayon? Nasa proseso na po kayo ng pag-imbita doon sa inireklamo? Kailan po yun? Naimbitahan na po namin yung nirereklamo. Last Monday pa po namin sinubmit. Dala po ninyo yung kanilang statement? Dala po ninyo? Hindi pa po, kasi sinupina pa lang po namin sila. So wala po silang, nung inimbita nyo, hindi po sila nagbigay ng statement? Hindi, kasi ang schedule po ng kanilang sa supina, kung kailan namin sila inimbita para pumunta po sa aming opisina, ay sa August 9. Sa August 9 po, sa Friday po. Nako ma'am, sana bilis-bilisan natin kasi ang laki-laki na nung Senator, baka may gusto po kayong sabihin. Ano na rin, paulit-ulit na rin ako sa pakiusap dito sa ating mga law enforcement Wala, meron po? Wala, opo.
Ma'am, ganito po. Kasi ang hirap natin aabante nang wala naman dito. Kasi ang nangyayari, nasubpina na po natin yung dalawa na inireklamo. At sa inyo po, August 9 pa? August 9 po? August 9 po. Opo. Sa himpilan nyo po pupunta. Opo. Pwede po bang kami makahingi ng inyong statement niya? Pag nagbigay sila ng statement, mabigyan nyo po ang komite ng kopya. Maaari po sana kung makikipag-request po kayo officially sa aming tanggapan po. Ito, officially po. Kasi wala po ako sa katayuan para magbigay ng ebidensya. Kasi ang ebidensya po namin ay lahat prior to the filing of the complaint ay Ibig mo nananatili sabihin, po sa NBI. ma'am, hindi public document ng statement niyan? Taong Ay, hindi yan? po public document. Magiging Okay. public document lang po yan. Pagkaso na. Pag Ipaliwanag niyo po sa taong bayan kasi ang dami-daming public information po ito. Committee ng Public Information. Kailangan masabi niyo po yan. Ang dami-daming nagbibigay ng statement yan. Kailangan sabihin niyo po yan. Ang mga ebidensya po kasi namin ay nagiging public lang po matapos namin ma-file ito sa piskalya po. Okay. Nasaan na po kayo ngayon? Yun nga po, nasa proseso pa po kami ng investigasyon at Opo. hindi pa po namin nakukuha yung statements po ng Opo. Wala pa po kayo sa piskalya. Wala pa po. Opo. So, lahat po ng lumalabas ng mga vlogger, lahat ng lumalabas sa TV, lahat ng lumalabas na kung ano-ano, lahat po yan ano? Official po, dapat manggaling sa inyo. Hindi po yan galing official, galing sa inyo. Sa panig po ng NBI, lahat po ng statements na lahat ng ebidensya na nakalap namin ay nananatili lang po sa aming tanggapan. Hindi po namin nilalabas ito dahil hindi pa nga po kami... So, wala pong pwedeng magsabi na official na galing sa NBI, na nagsasabi yung mga ibang mga... Alam nyo kasi na ngayon nakapaligid ng napakalaming po ng NBI, vlogger. hindi po kami naglalabas ng statement. Opo. Ngayon kung ang mga... Pero parang kailangan nyo po magbigay ng statement ngayon na wala pa. Wala. Pwede naman yung statement nyo na wala pa kayong binibigay ng statement. Yun lang. Para malinaw, wala po ma'am. kami sa posisyon para magbigay pa ng mga ebidensya at mga statements na aming nalikom po. Ayun, opo. Sa August 9 po, yung inimbitahan nyo na po yung mga nirereklamo. Opo. Ano po ito? Siyempre, pag pumunta sila doon, ipagbabawal nyo ba yung media? Meron ba kayong ganung kakayahan? Sa amin po, hindi namin ninahayaan na yung media ay pupunta doon habang kinakausap po yung... Siyempre naman. Opo, ibig sabihin, pagkatapos nun, lalabas yan. Paano po yun? Nandun na po yan sa magiging sa subject kung magsasalita po siya sa media. Ayun, opo. Pag nagsalita na siya sa media, pwede ba namin gawin ng ano yun? Yung po ba yung ebidensya na namin? Siguro sa purposes po ng inyong tanggapan, Opo. pwede po naman yun. Opo, ayan, opo. Kailangan malinaw po tayo. Opo, ma'am. Sir, may sinasabi po kayo kanina, Sir Nino Mulang. Senator Robin, ang pagkakaintindi ko po sa sinasabi niyo, yung 72 hours, kasi ang sabi nila sa amin, 72 hours po, yung pinakasagad na oras para mag-hot pursuit. Yun po. Pero pag nagpas mo na po ng 72 hours, hindi na po pwedeng hot pursuit. Yun. So yun ang sinasabi niya yata kanina na sana ma-extend ng 10 days. Yun nga Yun nga ang sinasabi natin kanina pa na hindi tayo mag-connect. Baka siguro, privately mag-connect na kami. So, publicly, yun po sana yung gusto natin pagdating po sa mga ganitong... Yes, ma'am. Sorry po. Yung pong nabanggit na 72 hours, ang korte po ang nagdesisyon nun kasi nga po limitado po ang warrantless arrest. Yun lang po ay kung nangyari dun sa, yun nga po yung in our presence o we have personal knowledge to believe na naganap po yung krimen, limitado po yun. Ngayon yung korte po natin ang mismong nag-define, kumbaga in-extend po nila yung warrantless arrest na yan to include yung hot pursuit. Kaya base sa jurisprudence, ang pinakamatagal po na naging oras na pwede pa rin arestuhin despite na tapos na yung krimen ay 72 hours. Although
ito po ay base ng circumstances related dun sa case na kung saan diniklara ng korte na 72 hours po yun. Pero ito po ay case Ano to po yun? case Ano basis. po yung mga kaso na yun? Meron po ba kayong, baka pwedeng, May mga murder po, may Murder. mga rape na Opo. na-extend po itong warrantless arrest na ito na 72 hours. 72 hours. So, okay. So, nakasalalay. Pero case, ay sorry. Kayo? Opo. Actually, case to case po talaga yan. Ma-extend naman yan basta maipresenta po ng tama sa korte na maipresenta na may basehan pa rin po para doon sa aresto. It doesn't have to be 72 hours lang po. Basta mapatunayan lang na sapat pa rin yung warrantless arrest. Okay po. Opo, maraming salamat po sa pag-educate po sa amin, ma'am. Thank you very much. Opo, napaka-ganda po ng mga inyong opinion. Pero sana maintindihan niyo po, na talagang pagdating dito sa sexual harassment o rape, talagang meron talagang mental, talagang. Hindi mo maiwasan talagang. Hindi ko alam yung salita na parang sa Tagalog, masalimuot yun eh. Sobrang, minsan, yung acceptance na nangyari sa iyo yun, matagal. Meron na akong kaibigan na isang ganyan din na dati namin kasama sa opisina, na biktima naman ng sa taxi, yung nakatulog siya, basta may ginawa sa kanyang ganun din na karumal-dumal. Ang tagal, hanggang umabot sa resignation sa amin yun, nag-resign sa amin dahil hindi niya kaya. Yung ganun ang trauma na dumating sa kanya. So, yes, sir. Meron pa pong, lalo na sa yung mga generation ngayon, yung Gen Z, ang dami pa nagsisuicide. Diba? So, Yun, katulad po nun, yung mga ganung mga pagkakataon na yung mga kabataan ngayon. Ayoko man pong masamain nila, pero talagang sa kabataan po natin ngayon, medyo siguro sa sobrang pressure ng media, ng social media and everything, merong bullying sa social media, and talagang parang sila, vulnerable sila, mabilis silang maapektuhan, mabilis silang magkaroon ng emotional depression. Kaya sana po sa mga ganitong pagkakataon ay sa amin po dito sa aming committee, i-recommenda ko po talaga na magkaroon po, silipin namin uli ito pagdating po dito. Yes, sir. Yes, Senator Bongo. Mr. Chair, dito po ako para sumuporta sa aming chairman ng Committee on Public Information and Mass Media. Bilang membro rin po ng committee ito at vice chairperson po ng Public Order and Security, ay gusto namin malaman yung katotohanan, lumabas yung katotohanan at mabigyan po ng hustisya. Kaya sa mga susunod na pagdinig, Mr. Chair, gusto rin nating malaman talaga to get to the bottom of this. Salamat. Maraming salamat po. Siguro, anong oras na rin po? Baka may gusto kang ihabol, boss. Ayun, Mr. Chair, gusto ko lang reiterate to na kailangan natin ng adaptive policies na. Kasi I think the policies are old and I support the chairman's wisdom with regards to this. Kasi despite the laws that are already present, it's still happening. And even in the OFWs, kausap ko isang OFW, they don't report these cases because we need to identify this kasi according to Captain and Mike's, we can preventable risk to With the policies that we're going to revisit, I think with the guidance of our chairman, we can actually revisit these policies and have an adaptive, resilient na batas na pwede nating sundin, pwede nating improve. I think we all agree with that. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Carlo Maceda, sir, ng Actors Guild. Maraming salamat po sa ating NBI, sa National Bureau of Investigation. Pakiparating po kay Prof. Ang aking kamusta. Po, nami-miss ko na siya. Congratulations, pakisabi po sa kanya. At siyempre po, sa ating pong PNP, maraming salamat po. At kay Sir Nino Mulak, sir, tanggapin niyo po ang aking paghanga po sa inyo bilang isang ama. Ako po ay sumasaludo sa inyong halimbawa bilang isang ama at katulad po ng sinasabi ng iba naming mga kasama, sa usapin po na ito, wala naman po kaming kinakampihan. Opo, ito ang lahat ay kailangan bigyan natin po talaga ng due process. Ang lahat kailangan po nating madinig.
Kaya po sana hindi po tayo pahirapan ng dalawang tao na inireklamo po ninyo at sila po ay makadalo dito para makausap po natin sila, marinig po natin at wag po silang mangamba dahil katulad po ng sinabi kanina ni Senator Bong Revilla, pagka pinag-usapan na po ang tungkol sa kaganapan na inireklamo po ni Sir Nino Mulak at ng kanyang legal counsel ni Attorney Sharina Quintanilla Ras. Ito po ay isa sa ilalim sa executive session. Hindi po ito hindi po natin irerekomenda na ito po ay pag-usapan sa public dahil lagi po natin iniisip ang mental health ng nagrereklamo. Opo, at siyempre ang karapatan din po noong namang inirereklamo. At ang gusto lang po natin na marating ngayon sa araw na to at nagpapasalamat po tayo sa pakikipagtalastasan ni Attorney Marie Catherine Nolasco Ilieska. Opo, maraming salamat ma'am for educating us. Thank you very much po. At siyempre po, sana sa kaduluhan po nito ay katulad po ng sinabi ni Mr. Carlo Maceda, makalinang po tayo ng batas na talagang haharap po dito sa usapin ng sexual harassment. Maraming salamat po sa inyo. Suspended lang po ang ating hearing. Sasabihan na lang po namin kayo kung kailan po ang susunod. Maraming salamat po. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.